one way or another, may gawin ka, sisisihin ka. Wala kang Yes. gawin, sisisihin ka pa rin, Oo. di ba? And hindi ako naniniwala na ang Pinoy ay matigas ang ulo. Alam mo ano lang problema? Kailangan lang natin silang kausapin. Ang pangungutong or bribery, parang sayaw lang yan. It takes two to tango. Yeah. Di ba? Pag walang nag-offer, walang tatanggap. Walang tatanggap pag walang nag-offer. Welcome to the MMDA, Kwentong Kalsada. Meet the Metropolitan Manila Development Authority, SOG TFRC Head, Gabriel Hugo. That motorist will remember you not only for today, but he will remember you for a long time. And natulungan mo pa ang imahe, hindi lang ng sarili mo, pero imahe ng bawat enforcer at ng iyong ahensya. Magandang araw po sa ating lahat. At syempre, dito na naman ako, si Boss Toyo. At ito, ang Kwentong Kalsada, the MMDA Podcast. Sa episode natin ngayon, kikilalanin natin. Kikilalanin? O kilala na talaga to kasi ako lahat ko itong napapanood sa Reels, sa lahat. Basta very active to sa social media. Walang iba ang head or hepe ng Special Operation Group Task Force Road Clearing or SOG TFRC na si Gabriel Christian Go. So, tawagin na natin, Sir Gab Go. Ayan. Buong-buo, Magandang Boss Toyo. araw, How are Sir you? Gab Magandang Go. araw Ayan. sa'yo. So, hindi naman lingid. Upo tayo po. Hindi naman lingid sa kalaman nyo na sa ating mga mabuting kaibigan, Sir Gab. So, bago natin simulan ng Kwentong Kalsada, Sir Gab Go, actually, medyo mas relax ako ngayon sa interview dahil syempre, nakakasama natin to si Sir Gab Go. At ngayon, nandito ko na sa Kwentong Kalsada ng MMDA Podcast. Atin naman tatalakayin, ano ba ang role mo sa MMDA? At ano nga ba yung SOG or hepe ng SOG? Ano nga ba yan? Alam mo, napakagandang tanong yan, Boss Toyo. Actually, tama ka. Hindi naman tayo very relaxing itong session Relax natin lang yan. kasi nagkakausap naman matagal tayo. na kami magkasama ni Boss Toyo. Pero hindi ko natatanong sa'yo, ano ba talaga ang trabaho mo sa MMDA? Kasi, ang alam lang nila, nanguhuli, naninikit, nagtataboy, ng mga nakaharang sa kalsada, mga vendors, parking, nagagalit yung mga tao, at minsan, syempre, translator. Napaka-versatile naman tong tao na to. Pero, gusto kong malaman kung ano ba talaga ang role mo dito sa MMDA. Alam mo bakit hindi mo natatanong sa akin yan? Kasi masunurin kang motorista. That's why hindi mo na inaalam. Pero then again, alam mo, napakagandang panimula na malaman ng ating mga kababayan ano ba ang role natin o ano ba talaga ang trabaho na ginagawa ng isang Special Operations Group Task Force Road Clearing. Mula sa salitang road clearing. Alam naman natin, Boss Toyo, isa sa mga problema sa kalsada natin, yung napaka-traffic. At hindi lang yun. Pag tayo naglalakad sa bangketa, ano ang nakikita natin? Puro obstruction, extension, merong mga karinderya, merong mga ginawang garden. So, isa yan sa mga main na trabaho natin, yung to make sure na maayos, malinis, at sabi nga natin, ibalik ang pedestrian or sidewalk sa mga pedestrian. At syempre, ang kalsada, we have to make sure na tuloy-tuloy ang mobility ng mga motorista natin. Yes. Bakit? Nagrereklamo tayo, puro traffic. Anong problema? Ano ang sanhi? May nakaparada sa kaliwa, may nakaparada sa kanan. Sumisikip yung daanan. Sumisikip ang daan, di ba? So, doon pumapasok ang trabaho natin na to make sure na mapaluwag natin ang Metro Manila and to ensure hindi lang maluwag at meron ding safe na dadaanan ang mga motorista at ang mga naglalakad sa bangketa. Actually, yung MMDA naman talaga is, yan ang mga purpose niya. Tama ka dyan. Mapais ang traffic, the safety ng ating mga commuters, ng mga, hindi lang commuters lahat ng tao within the Metro Manila is make sure na safetyness on the road o sa labas ng bahay nila. So, ikaw as an hepe ng SOG, ano ulit ang tawag sa SOG? Ano ulit Ang ang tawag title mo, niyan, Sir Gab? Special Operations Group Task Force Road Clearing. Task Force Road Yes. Clearing. Alam mo bakit tinawag nating special operations do? Kasi ang MMDA, meron naman tayong mga tinatawag na mga district units na kung saan ginagampanan din naman nila ang trabaho when it comes to traffic management, traffic mitigation, or yung mga mga kababayan natin na medyo pasaway talaga. Yes. So meron tayong mga distrito na ginagampanan yan tulad ng Northern, Southern, Eastern, Western. So yan yung mga may sakop sa kanila. Pero Okay. sa atin, tayo naman sa SOG, Task Force for Road Clearing,
sakop natin buong Metro Manila. Buong Metro Manila. At hindi Nag-iikot lang ka. yun. Yes, umiikot tayo. 16 cities, 1 municipalities, iniikutan natin yan. Hindi lang to ensure na walang traffic, pero tinutugunan din natin ang reklamo ng taong bayan. Alright. Alam mo, sobrang daming problema when it comes sa clearing na yan. Ang daming pagtatalo, ang daming diskusyon. Pero may mga tanong lang ako kasi, di ba, katulad nga sinabi mo, Sir Gab, ikaw yung hepe. So, maraming bayan. So, tanong ko lang, kasi there are LGUs eh. Tama. Bakit sa LGUs, bakit kailangan pa dumating na ikaw yung mag-clearing? Bakit hindi yung mismong LGUs na yung una pa lang dapat, supposedly, nagagawa nila ng action yan as an LGU doon sa lugar nila, diba? Pero ikaw nandun ka to ensure na na-implement ng LGUs yung mga main roads, yung mga pedestrians, yung mga sidewalks. Bakit? Anong Alam problema? mo, napakagandang tanong yan. No? Lagi natin sinasabi, ang barangay is the most Yung pa, fundamental barangay nga ang diba? unang-una. At basic government unit sa isang syudad. Yes. So yan ang nalalapitan ng taong bayan. May problema tayo, away sa bahay, away sa barangay. Sino pinupuntahan? Ang barangay. Barangay. So bakit hindi sa barangay pa lang may ayos na natin? Yes. Diyan pumapasok ang mga tinatawag natin policies which should be in line. Alright. Aminado tayo, meron mga certain aspects na kung saan may konting compromises. Tulad ng, siyempre, mga constituent, Palakasan. kailangan mapagbigyan. So, diyan pumapasok yan eh. But then again, alam mo, tao tayo. May mga ganong bagay na maaari natin pagbigyan, may mga ganong bagay na pwedeng mangyari. Pero ang hindi lang natin pwede gawin, isakripisyo ang trabaho natin na kung saan isa sa ginagampanan dapat natin is to ensure order, discipline, clear and clean na lansangan down in the barangay level. At dyan pumapasok yung tinatawag naming collaboration or collaborative efforts na kung saan tinutulungan din natin ang barangay. Pare-pareho tayo nasa gobyerno pero alam naman natin, sinasabi nga natin, no man is an island. Diba? Yeah. So lahat tayo kailangan nagtutulungan. Kailangan That's why pumapasok ang MMDA para tulungan ang ating mga barangay. At hindi lang tulungan, binibigyan din natin sila ng gabay. Yeah. Especially when it comes to national policies na kung saan pwede nilang matutunan ito at gawin nilang guidelines when it comes to the implementation at syempre, ini-empower na rin natin sila. Yes. Kasi Pina-facilitate, yes. ina-administer natin yung mga polisiya. Tama. Kasi minsan, wag naman sana sasama sa akin ng mga iba naman mga barangay captain dyan. So, syempre, minsan talaga, uso talaga yung palakasan. Kasi napapanood ko minsan sa mga vlog mo. Or kahit yung dati pa, inallowed yan ni Kapitan. Pinayagan yan. Minsan tatawagin pa, alam yan ni Kagawad. So, pero, nevertheless, bawal yung ginawa eh. Tama. Actually, yan yung sinasabi kong compromises. Yes. Dahil masyado tayong, kumbaga, nalalapitan ng ating mga constituents or taong bayan, minsan nawawala na sa isip at sa puso natin kung ano ba yung mas ikabubuti ng mas nakakarami. Napagbibigyan natin ng isang pamilya, napagbibigyan natin isang grupo, Isang tao. or isang tao. Ang problema, nakakalimutan na natin, yung out of the 100 people, meron tayong naaabalang 80. O may naabala tayong 85% of the people. Because of the favor. Because of the favor. Hindi masamang magbigay ng favor, pero we have to understand that there should be no compromises when it comes to implementation of national policies at of course, syempre, safety ng ating mga motorista. Napakahirap gawin yan, Sir Gab. Napakadaling sabihin na yung pagbibigay pabor. Kasi talagang galing Pilipino yan. Minsan may mga tao kang hindi mahindian, may mga tao ka naman na nahindian mo. Pero nevertheless, if you will abide the rules, if you will abide kung ano talaga yung polisiya, kung ano talaga yung batas, magiging maayos sa tingin ko. Actually, Boss Bosoyo, no? Lahat. Sabi nga nila, minsan kasi iniisip natin baka may masaktan tayo or may sumama ang loob. Pero kung titingnan natin, kung ang ginagawa natin o yung pamamalakad natin is for the benefit and betterment ng mas nakakarami. Sa umpisa, may maiinis, may magagalit. Kasi bakit? Hindi tayo sanay. Pero in the long run, may kita nila yung benefit of it eh. So mas magiging magaan ang loob ng taong bayan sa'yo. So huwag po tayong matatakot na pag hindi ko to ginawa, hindi kita pinagbigyan, sasama loob mo. Huwag. Dahil kung alam naman natin na for the benefit at for the betterment, gawin natin ngayon,
at mabubuksan din natin ang isipan ng taong bayan na makita nila na, ay, maayos pala to. O, pwedeng baguhin yung nakasanayan eh. Yes, For exactly. example, like yung, eto, papunta tayo sa mga clearing. So, i-advance ko na yung ating interview dito. Sa clearing, usually marami kang mga clearing bangketa. Yung mga food stalls, mga nagtitinda sa labas. Minsan, merong mga vulcanizing, merong mga junk shop. Ginagawa nilang negosyo na hindi na naman nila properly ano nila yung mga sidewalks, yung main thoroughfare na daanan, nagagamit na nila. So, alam ko napakahirap nito kasi syempre alam naman din natin yung mga kapwa nating kababayan gusto lang naman maghanap buhay. Correct. At yung iba matagal na doon. Lagi nila sinasabi, ang tagal ko na dito. Dekada na kami dito. Oo, kumbaga nakasanayan eh. So, paano mo ipapa-adapt sa kanila yung gustong changes ng MMDA, gusto ng gobyerno na changes para for better future. Kasi nga, ang hirap kasi niya, lagi na sinasabi, tagal ko na dito. Pero isa lang para sa mga viewers, isa dyan magandang example yung Quiapo. Yes. Dati punong-puno yan ng vendors. Ngayon, naayos. Kahit Naayos siya. Diba? So, una, nagwelga ang mga, parang yung mga vendors doon, nagsabi na bakit Hindi nila gusto pinaalis, hindi nila yung nagustuhan. pagbabago. Yes. Pero nung tumagal, natanggap na nila, binigyan sila ng magandang pwesto, kumikita pa rin sila. True. Ang maganda doon, yung mga pinaalis doon na unang mga nagreklamo, ngayon, they earning na maayos na, Mas maayos mas na maayos. Hindi na kalagayan. sila, alam nyo, mas okay pa ngayon kasi wala nang kakaba-kaba na makiklearing ka eh. Diba? Kasi every time na alam mong alam dami na nila na illegal eh. Totoo. Actually, yung pakikipagkapwa-tao, Sir Gab, napakahirap yan i-apply when you're serving or you're in the office sa isang ahensya ng gobyerno. Kasi you must implement the laws, kung ano yung mga polisiya, kung ano yung mga regulation. Kumbaga, yung pagkakapwa-tao, ang hirap din Totoo i-apply yan. eh. Kasi, Totoo. unang-una, alam naman nung mga nakiklear na bawal yung ginagawa nila. Correct. Totoo yun. Masakit man tanggapin. Pero yung nakikita natin minsan na mga nakiklearing natin, kunyari, meron dyan mga matatanda na, yun na prutas, kinukuha lang MMDA yung mga, so sa social media, yung reaction niyan, bakit hindi nyo na mapagbigyan? Tama. Matanda na, bakit ganon? In a way kasi, unang-una alam din nila na bawal yung ginagawa nila. So they're risking themselves na dun sa clear, talagang alam nila na may posibilidad na mahuli sila. Kumbaga, anong nangyayari dyan na mindset nila, no? Kumbaga, bahala na. Yun. Bahala na pag may nanghuli. Bahala na kung may mag-clearing. Alam mo, Yes. Boss Toyo, when we talk about hanap buhay, napakahirap na bagay yan. Napakahirap. Kasi unang-una, tatanggalan mo sila ng hanap buhay. Oo, Imagine mabigat. that, isang normal na Pilipino na kung saan isang kahit isang tuka, makabenta man lang ng mga gulay para mag-uwi sa bahay, ng gatas para sa anak, Konting kita. konting bigas, di ba? Konting ulam, para sa gabing yun lang. Imagine mo, no? Hindi pa hanggang kinabukasan. So, it's a very hard pill to swallow na tatanggalan natin sila ng Kailangan mo buhay. silang alisin. But, kailangan natin ayusin. So, adyan pumapasok yung sinasabi mo, ano, dekada na kami dito, okay na to, bahala na to. Nakasanayan eh. Nakasanayan eh. Isang ipapasa pa sa anak eh. Correct, di ba? Di ba? Ilang, mula lolo, lola, anak, apo, sasabihin nila, ilang dekada na kami nagbebenta dito, bakit ngayon lang? That's the exact word. Bakit ngayon lang? Noong 1970s, 1960s, 1950s, kamusta ang lagay ng kalsada? Maluwag. Maluwag. Kaya okay lang. Kaya okay lang. Maluwag ang kalsada, malawak ang bangketa. Konti ang sasakyan. Konti ang sasakyan. Hindi ganun karami ang mga electric vehicles tulad ngayong panahon. Hindi rin ganun kadami ang tao before. Yes, Sa the Manila. population, di ba? Oo. Maraming tao distributed Yes. yan sa probinsya Mm. and everything. So nagkakaroon ng migration of people. Yes. Nasaan ang sentro ng hanap buhay? Metro Manila. Yes. So ngayon, this is 2026. We are overly populated. We are overly Congested sa lahat ng bagay. bagay. Hindi lang sa traffic tayo congested, di ba? Hindi, sa lahat. Congested pa tayo sa mga pasahero. Congested Lahat. tayo sa mga vendors. Yes. So, anong gagawin?
Hindi naman tayo pwedeng basta-basta maggiba ng building at sabihin natin, gigibain namin tong building, magtatayo kami ng bagong highway. Oo. That would be unfair also. So, anong pwede natin gawin in the shortest time? Kailangan natin ibalik ang sidewalk. Clearing talaga. Clearing talaga. Pero, meron na naman tayong pero dyan. Ang clearing operation pwedeng maging humanistic. Yon ang mahirap. Diba? Yan, napakahirap niya. Paano magiging humanistic ang clearing operation? Nung ako po ay nag-umpisa nitong clearing operation, ang isa sa nakita ko, pag kinuha mo ang gamit ng vendor, prutas, gulay, ano pa man yan. Kahit ano pa nila, cellphone, mga yung Cellphone, mga whatsoever. hold Kahit nga casing case. lang, di ba? Yung casing cellphone nga. May puhunan. Mm-mm. Masasaktan ng tao. Doble sakit. Bakit? Tinanggalan mo na ako ng pwesto. Nakuha pa yung... Kinuha mo pa yung meron akong pinundar. Mm-mm. Eh kung utang pa yun. Na certain financial capacity. Tama ka doon. Kadalasan utang pa nga yun, Yeah. di ba? Narinig ko yan dati. Sir, wag niyo kukunin. Inutang ko lang yan. Inutang ko yan. Hindi pa ako 5-6. bayad. 5-6. So, napakahirap. Pero, kung magiging humanistic ang approach mo na, ma'am, papaliwanag po namin sa inyo, itong kinalalagyan nyo, bawal po yan. Bakit? Nakaharang po kayo sa daanan ng tao. Kung kayo po ba, yung apo nyo, yung anak nyo, maglalakad dito, mapipilitan maglakad sa kalsada kasama ang mga sasakyan. Pag nahagip, okay lang po ba sa inyo? Sir, hindi po okay. Sana maintindihan nyo, pwede po ba natin iusog? Pwede po ba natin alisin? Sige po, alisin na po namin. On the following day, on the second operation, andyan ka na naman. Ma'am, nag-usap na po tayo. Nangako kayo, hindi na kayo Yun babalik. Pasensya na po, kunin nyo ang paninda nyo. Pero kukunin ko na po yung istante nyo. Okay. So, Para wala nang paglagyan. wala nang paglalagyan. Ngayon sasabihin nila, Sir, saan po kami maghahanap buhay? Ma'am, meron po kayong pwesto sa may looban, baka pwede doon po kayo maglagay. Kasi the most common problem, meron ng stall, pero they still extend out. Di ba? So, So, sinasakop na lang sinasakop hindi nila dapat eh. nilang sakupin. Correct. So, pumasok po kayo sa tamang pwesto. Lahat kayo. Diyan kayo magtinda. Kung hindi naman, ma'am, total, meron naman po yung cellphone, social media savvy naman kayo. Uso ang marketplace. Uso ang online selling. Pwede nyo i-consider yon. We have to adapt to the development of the current situation. But then again, ang pagkuha ng mga paninda, gulay, prutas, ano pa man yan, it's a no-no for me. Kasi sinaktan mo na sila, dodoblehin mo pa yung sakit, di ba? But we have to do it kasi kailangan natin ayusin ang ating lansangan. Totoo yan. So ngayon, pagka may nahuhuli kayo ng mga sidewalk vendor, paano nyo siya ginagawa? Yung mga product nila, sinasoli nyo? Yes. Actually, hindi sinusole. Hindi nyo na kinukuha? Hindi kinukuha. Kasi may mga video na nag-circulate sa social media na mga ganon eh. Yung iba, umiiyak pa, nakikipaggagawan sa produkto. Kinukuha yung mangga, So, kinukuha yung saging. Yes, paano yun? So, ba't may ganon? Alam mo, isa sa mga, hindi naman problema, pero isa sa nakikita nating hindrances, doon papasok na naman yung policy should be in line. Kasi kung tayo sa national level, ito ang ini-implement natin, walang kukuning paninda, kunin lang yung obstruction. They have to adapt it down to the local level. Yun ang dapat natin gawin. So, katulad nito, usually nakikita natin sa social media, MMDA yung mga nangunguha ng mga produkto nila ng paninda nila. Is it allowed? Or paano? Sinusoli nyo ba ulit? Alam mo, sa batas, technically, wala naman sinabing bawal manguha ng mga paninda or any obstructions. Tandaan natin, under certain laws and provisions, once na sinabi natin na sa pinagbabawal kayong lugar, everything is considered nuisance. Yes. Nuisance Confiscated. meaning it should be Parang confiscated. ganun. Pero kasi dyan pumapasok pa rin yung puso eh. Di ba sabi nga nila, oo. ang batas walang puso. Pero ang enforcer, may pakiramdam sa may puso. So bakit hindi natin ikutin yung approach natin? Dati we've tried. Nasubukan na natin, kumpiskayin lahat, makipag-away, makipagbatuhan, giniba natin. Ano nangyari? Andyan pa rin. Diyan ba rin? Babalik at babalik kasi we're talking about hanap buhay. Yes. Pero this time around, hindi sa pagmamayabang or pagbubuhat ng sariling bangko, pero most of the vendors na pinaalis natin, hindi na bumabalik sa certain areas. May pupuntahan akong lugar na nag-clearing operation ako 3 beses. Sasabihin sa akin, Sir, wala na ako sa bangketa. Nasaan ka na? Andito na po ako sa looban. Pinakinggan ko po ang payo nyo. Bakit? When we say clearing operation, masakit na eh. Kumbaga, may agawan na yan eh. Oo, totoo. Pero kung yung approach natin, makabayan, makapuso tayo, humanitarian tayo,
we have to touch the emotions of the people. Diba? Parang sa ano lang yan eh. Pag kinocomfort mo ang isang tao, or let's say nagkamali ang isang tao, papagalitan mo. Pagtapos mo pagalitan, ano mangyayari? Wala na. Siyempre, sasama loob niya. Pinagalitan ako, pinaiyak-iyak ako, pinalo ako. Wala lang. Pero, kung pinakiusapan mo, pinaliwanag mo, Tamang tamang explanation. approach, tamang explanation, you touch their emotions, I'm pretty sure. Ito yung mindset. Yes, the mindset. Plus, hindi lang yun. Pag natumbok mo ang emotions nila, magkakaroon ng sense of acceptance at realization. And changes. And changes ang lalabas, di ba? Yes, pag na-realize nila at natanggap na nila na mali yung kanilang ginagawa, babaguhin nila. Alam mo, napakatagal ng problema to is na hindi lang ikaw yung nakaranas ito. Halos True. lahat, siguro, hindi lang MMD, lahat na nagkiklearing. Yes. Sobrang bigat ng problema nito. Actually, from informal settlers to sidewalk vendors, sa lahat ng obstruction, pag nagkiklearing, alam nyo, napakabigat nito eh. Minsan Oo. nga iniisip ko, kung ako ba ay isang empleyado ng MMDA or na kahit anong ahensya na inatasan para mag-clear ng isang ganon, kunyari mga vendors, ano ba yung magiging take ko? Katulad nga sinabi mo yung pagiging tao. Yes. Pero kasi parang ang hirap na laging yung palaging pusong tao eh. Hindi rin pwede laging pagbibigyan. Kasi gumawa pa tayo ng mga polisiya, gumawa pa tayo ng mga lituntunin. Kung hindi Tapos, naman masusunod. Kung hindi rin masusunod. Correct. And it will result lalo yung congested roads, kaya laging traffic, tapos sisisihin din. Correct. I mean, Asisi. one way or another, may gawin ka, sisisihin ka. Wala kang Yes. gawin, sisisihin ka pa rin, Oo. di ba? Kaya nga, coming from the root word, di ba sabi nila, bigyan nyo kami ng konsiderasyon. Coming from the root word, consider. Ibig sabihin, ito ay pag-iisipan. Yes. Hindi ibig sabihin sa lahat ng oras, kahit na Pagbibigyan. may paglabag kayo, pagbibigyan kayo. Yes. It's never that. It should never be the mindset na pag mali, pagbigyan nyo kami. Tsaka yung consideration kasi nauulit eh. Ano na? Kumbaga gasgas na. Paulit-ulit na eh. Consideration. Pero alam na nila sa sarili nila, hingi sila ng consideration ngayon, pero alam nila gagawin pa rin ulit nila Correct. yun eh. The next day, yung pa rin. Considering ka ng consideration, pero the next day gagawin pa rin. Masakit man talaga tanggapin sa katotohanan or sinasabi ko. Pero yun yung katotohanan eh. Kulang talaga tayo sa disiplina. So lahat ata ng episode dito sa Kwentong Kalsada, napaka-importante ng salitang disiplina. Actually, discipline plays a big role in everything we do. Yes. Pero, alam mo, sa ilang taon kong nasa kalsada, no, we implement discipline, we implement order. Pero there's one thing na hindi natin napapansin. Clearing tayo, yes, we have to do that. Pero dito pumapasok yung sinasabi nga sa Bagong Pilipinas na tinatawag na whole government approach. Diyan pumapasok ang tinatawag natin, the government shall provide options for the people in line with the welfare of the people. Tanggalin natin sila. Anong programa? Yes, dapat natin meron. Yun ang dapat. Yes, that's why andyan ang iba't ibang departamento ng gobyerno at tulad nga ng sinasabi natin, whole government approach. Every aspect of the government has to work hand in hand. MMDA, clearing, linis. After nyan, After saan na nyan, sila? sino ang gagawa? That's why andyan dapat ang LGU, andyan dapat ang barangay, andyan dapat ang housing development, andyan ang DSWD, andyan lahat. Andyan ang DTI. Bakit? We have to serve the people and provide options for them. But, Yes. balik tayo sa mga tao. Gusto natin, tulungan tayo ng gobyerno, pero tayo mismo dapat willing tayo to accept the change. Totoo At yan. ilagay ang sarili natin sa tama at disiplina. Yes, tama. Huwag niyong mamasamayin yung sinasabi namin dito, sinasabi ko. Baka sabihin, against to sa ganun. Hindi. It's the, parang, dapat lumugar lang tayo sa tama eh. Alam niyo kasi, nabuhay na sa mali eh. Parang, tagal na, taon-taon na to, pabalik-balik na. So, ibig sabihin, mali na siya. Pero, still, parang gusto ng ibang tao, parang, konsintihin. True. Nakonsinti na natin ng matagal, nakonsinti na ng sobrang tagal yung ibang vendors, ibang illegal vendors. Kailangan pa rin ba natin konsintihin? 'Di ba? Kailan matitigil yung pagkonsinti? Kasi the more, pag sa social media may nakikita tayo diyan, parang hindi na naawa, ganun. Pero ang tanong,
hanggang kailan natin kukonsintihin? Hanggang kailan? Siguro Diyan ako, pumapasok yung salitang oras, di ba? di ba? Hanggang kailan? Oo. Ngayon, ibabalik natin sa kanila para ma-realize din ng ating mga kababayan, no? Ang panahon dati, iba. Ang panahon ngayon, totally different. Yes. So, what works before will not work now. Yes. There's no such thing as uniform policy. Tama. Di ba? So, kailangan Nag-a-adapt. natin mag-adapt. Yes. Adaptation At ng mga dapat- changes ng environment, Yes. ng surroundings. We have to be willing to accept the change, Yes. 'di ba? I mean, ikaw alam mo 'yan, yung pagbabago kailangan tanggap natin Yes. bilang tao. So we have to implement and accept the change from ourselves pa rin. Right. Meron lang akong isang Sir Gab. Siguro ako, napapansin ko sa social media. Siguro, pero ngayon parang wala na. Mga dati pa years, yung mga pwersahan na pagki-clearing. Laging mindset ng tao, aggressive, Yes. aggressive. 'di ba? Paano nyo na-implement yung maximum tolerance? Kasi yun yung mahirap dyan eh. Ako Usually, honestly, with aggressive this, dyan. Totoo. Yung mga illegal eh. Totoo. Sila pa yung more aggressive. Tapos, syempre, tao din lang yung mga nagpapatupad. Minsan, nawawala na rin sa composure. Lumalaban na rin. Naiinis, Paano nape-prevent napipikon. yan? Paano mo to i-handle? Lagi mong tatandaan, kailangan mo ilagay ang sarili mo sa sitwasyon nila. Siguro ako kasi, kung nakikita ng tao o mga kababayan natin na sino ba si Gabriel Go, nasa MMDA, nakaposisyon, nagki-clearing. No, it's not just about that. I know the situation of every person sa kalsada. Ako'y laking divisorya. Alam ko ang sitwasyon ng vendor. Alam ko kung paano mamuhay ang mga vendors. Yes. Kaya alam ko rin kung paano kakausapin itong mga to. And hindi ako naniniwala na ang Pinoy ay matigas ang ulo. Alam mo ano lang problema? Kailangan lang natin silang kausapin. So every time, anong gagawin natin? Ma'am, may clearing operation po kami, coordinated. Ito po, bawal, etc. etc. We give you the proper guidance. Tatanggalin natin to. Ngayon, pag tinanggal namin, pag bumalik kami, andyan na naman. Kukumpiskay natin. We have no choice eh. So ngayon, papasok ang mga tao. Makikipag-agawan, makikipag-away. Kailangan natin sila intindihin. Hindi natin sila pwedeng sabayan. We have to let them vent out kung ano man ang saloobin nila. Then from there, saka natin sila kausapin. You always have to touch their emotions. Kaya laging approach ko kung napapansin natin. Galit na galit. Mahirap lang po kami. Bakit kami lang? Sir, hindi po tungkol sa pagiging mahirap to. Kung kayo po ba, yung anak nyo, willing po ba kayo na ganun maging sitwasyon? Anak nyo ang madisgrasya, okay lang po ba sa inyo? Hindi. Makikita mo magta-tone down na yan. Bakit? Kasi emotional na sila eh. Touch na sila. Diba? They are touched with your words. So from there, mapapacify at matotone down mo. Pero pare, hindi nawawala ang talagang, I've experienced, nilabasan ako ng bolo. Diba? Nag-attempt kumuha ng tubo. Nag-attempt sumugod, makipagsuntukan. Maraming aggressions. Maraming talaga. aggressions. Pero bakit ni isa, wala akong na-experience na meron nasaktan. Although once, twice, meron enforcer ko na nasapok, yung ganun lang. Pero hindi Tao yung- ka eh. Tao diba? eh. Pero not to the point na nagka-Royal Rumble. Yes. Kasi bakit? Tayong nasa gobyerno, we have to set better examples. Yes. At lagi ko sinasabi, always dialogue. Always talk. Always explain. And maximum tolerance. Maximum tolerance. Pero may mga tendency na andun pa lang, pagdating, ang taas na ng tension, galit na siya sa'yo eh. Diyan po pasok ang tinatawag natin, levels of communication. Kailangan. Open. Kailangan open communication. Pag mayroong isang mas mataas, you have to show them, not because you are just the authority, but you have to give them a sense of authority ang kausap nila. So pag mataas ang tension, nakikipag-away, kung kailangan mo medyo taasan sila ng konti, gagawin mo yun. But not to the point na aawayin mo. Yes. Ang point lang dyan is to level them down. Pag naramdaman nila yung authority, may authority eh, bababa. Pag bumaba, ngayon sabay kayo mag-usap. Pag nag-usap na, magkakaintindihan. Yan, That's tama. why very seldom yung nangyayaring away at gulo. Kaya katulad nga ng mga napapanood ko sa mga vlogs mo, para sa akalaman nyo, very active si Sir Gabgo when it comes to apprehending, when it comes to clearing, at ine-explain niya ng maayos. Pero one thing na sinabi mo na nagulat ako maganda yung tingin niya sa mga Pilipino na hindi matigas ang ulo. Kasi ako tingin ko sa Pilipino talaga, matigas talaga yung ulo.
Pero si Sir Gab, iba yung tingin niya na kayang palambutin yung mga decision ng mga tao. Basta open dialogue, open communication, pinakitaan natin na yung authority at inexplain natin ng maayos. Malaki at malayo ang envision ko sa Pilipinas. Mhm. Hindi tayo mahirap na bansa, hindi tayo kulang sa edukasyon. We just lack the proper guidance and we lack the proper, kumbaga, wholesome approach when it comes to development. Kaya ako sinabi, hindi matigas ang ulo ng Pilipino. We are not hopeless. We are not hopeless. We are not Pero yung matigas hopeless. yung ulo, good luck, Sir Gab. Good luck ako dyan sa'yo. Hindi, Pero hopeful it's ako. very good. It's very good for you na ganyan yung mindset mo kasi hindi mo sinasaran yung idea mo na eventually etong tao na to matigas naman to magbabago to. Ganun yung take mo eh. Kasi ako nakasanayan ko na puro talaga matitigas ang mukha ng mga totoo naman eh. Kahit ako matigas din yung mukha ko. We're just being honest sa ating mga sarili. So hindi ko nilalahat. Pero marami talaga sa atin dito matitigas ang ulo. Sabi nga nila, kahit anong tigas mo, lalambot at lalambot ka pa rin. Yes, oo. Diba? So hanapin lang natin yung You just have to find the soft spot. alright. So tapos na tayo sa clearing. Alright. So lang, before that, bago tayo mapunta sa next topic, dun sa clearing natin. So Sir Gab, isa lang ang sana ma-request natin. Pag nagki-clearing ka, yun nga, the product, sinakita na sa social media. Ayan, sa harapan nyo po, dyan si Sir Gab, sinasabi niya na yung mga produkto, binabalik yan. Ang daming sasakyan, lalo mga sidecar, na wala talagang mga permit, walang plate number, walang ORC, mga fan-deliver. Yes. Ano yan? Very common yan. Sabihin yung nagsinungaling ako, alam na alam ko kasi yan. Usually, mga pang-search, mga pang-atid ng tubig, yung mga makikita nyo, pag luma-luma na, akala nila hindi nahanapin ng hanapan ng mga papel. Pero, dapat registered pa rin yan. Yes. Dapat yung driver niyan may lisensya pa rin. At dapat yung mismong sasakyan na yan ay ligtas gamitin pa. Remember, having a driver's license is a privilege. Yes. At having a privilege means it has responsibilities. Yes. At having a registered vehicle means your vehicle is roadworthy. So maraming mga ganong components. Kaya bakit napakahalaga ang lisensya, registration, at plate number? Tsaka pagka wala kayo yung mga yan, wag nyo nang dalhin sa kalye kasi kawawa din yung na-aksidente dahil sa inyo. Kasi you should not supposed to be there Yes. on the road without a license, without your vehicle registered. Lahat yan. So, minsan, kayo pa yung nagiging sanhin ng aksidente. Correct. Tapos, ang ending, kawawa. Yung may lisensya. Kawawa yung naka-register sa sasakyan. Correct. Kasi, kayo pa rin yung nabangga or kayo pa rin yung na-aksidente. Pero you should not be there nga because of yung mga lock nyo ng mga papeles na yan. Because you don't have the privilege. Yes. So, Diba? dapat sana isipin nyo din lagi yung ibang tao. Yun yung napakahirap sa atin. So, fast forward, after the clearing, isa pa sa nakikita ko sa iyo is yung mga checkpoints. Hindi ko alam kung checkpoints or ano ba tawag yun? Nag-abang ka ng mga motorists. So, paano naman to? How does it work? Actually, ang MMDA, we do not conduct checkpoints. Oh, hindi siya checkpoint. Mukha lang. Unless, Parang, anong tawag doon? Para lang. Regular apprehension natin. Regular yan. Kasi apprehension. meron tayong mga tinatawag na district units din na nakadeploy sa iba't ibang distrito dito sa Metro Manila. Yeah. But on our end, pag tayo ay nagkakonduct ng clearing operation, hindi naman natin pwedeng ipikit ang mata natin sa mga ilang violations. We are not just focusing on eliminating illegal parking, eliminating sidewalk obstruction, but we are also there to implement traffic rules and regulations. Yes. May dumaan sa harapan mo, walang helmet. So, responsibilidad natin yan. Kailangan natin parahin. May dumaan sa harapan mo, walang plaka. Responsibilidad din natin yun. Because all of this constitute road safety. That's why kailangan natin i-implement pa rin kung ano yung mga kailangan natin gawin. Yes. So, may dumaang walang helmet, parahin. Parahin. Kung kailangan hulihin, we have no choice. Actually, kailangan ulihin. Diba? Yun yung batas eh. So, yung iba sinasabi, napapanood ko sa mga vlog mo, hindi ka nagbigay ng konsiderasyon. Actually, batas yun eh. Batas. Kailangan yun, inamend yun, pinatupad yun, dumaan yun sa masusing pagsusuri, dumaan yun sa maraming proseso bago na aprubahan. So, ibig Ang sabihin, batas,
is there for a reason. Yes. And Hindi siya wala lang. correct. At lagay na natin, pinaka-common eh. Ay, pareho tayo nagmomotor. Alam ba nakikita natin? Mga walang helmet, Yes. naka-nutshell. Huwag niyo isipin masyado yung babayaran mo. Isipin mo ang kapakanan mo. Tandaan mo, pag tayo nagmomotor, it's always about safety. Bakit? Walang pintuan, walang windshield, wala naman tayong airbag eh. Tama. Di ba? Ano ang Anytime. protection natin? Helmet. Anytime yan yung very vulnerable talaga pag Yes. nakamotor ka. Parang, Kaya kailangan natin i-implement talaga yung helmet. Yes. Bakit? Safety natin yan eh. Hindi naman to para sa ibang tao. Correct. Para sa sarili natin. Para sa Tandaan nagmomotor natin, na walang, hindi nag-helmet. at tandaan natin, may naghihintay sa bahay. Yun pa isa. Actually, meron nga ako napanood ng video, mga bata, angkas. Yung iba, may nataon, yung kilala, pinost mo, naglalaro pa sa likod. Diba? Actually, ako ganun din ako. When I reside pa sa Cavite City, kasi usually sa probinsya, ganun eh. It's very seldom to use an helmet, lalo Yes. na kung malapit-lapit lang sa mga probinsya. Pero dito sa NCR, sobrang hazardous ng environment dito when it comes sa kalye. Kasi sa dami ng sasakyan dito, sa dami ng iba't ibang ugali yan. May mga pasaway dyan, may abusado, may reckless, may mga alam pakialam. So, very hazardous to. Lalo na, tas isang alang-alang nyo, yung anak nyo, Correct. hindi naka-helmet. Isipin mo na lang yung kapakanan lagi, yung Yes, safety. alam nyo, ako naisip ko to nung nakikita ko mga post. O nga, no, ako dati pala, isang bangga lang, isang tabig mo lang dito, hindi mo maliligtas yung anak mo. Kasi akala mo, pagka nabangga ka, mayayapos mo, mapoprotektahan mo. That's what you think. Pero, hindi mo yung magagawa. That's what pag you nandun na. think. Pero pag Yes. andyan ka na sa aksidente, split seconds count. Split second, hindi mo alam kung Diba? mapoprotektahan mo ba yung anak mo? Kasi nasa isip mo, pagka nagmamotor ka, angkas mo yung anak mo, hindi, protektado ko to, kaya ko to. Pag nabangga ako, hawakan ko, yapusin ko. Pero when the accident occurs or happen, You'll never know what you'll will happen never know. next. Hindi mo malalaman kung saan tatama yung ulo nung anak mo na walang helmet. Ang helmet law naman natin at saka Child Safety Motorcycle Act, implemented dapat yan sa buong archipelago or buong bansa. Doon ulit sasabihin ko, yung sinasabi ko lagi, we have to be consistent sa implementation. Alright, so iba pang mga na-encounter mo sa kalye, Sir Gab. Ano pa Alam ba yung mo, na-encounter mo as a hepe ng SOG? Bigyan mo naman ako ng Mga illegal encounters. parking violators Yan. na makikita mo, ang laki-laki na nakalagay, no parking to away zone. Pero doon pa rin nila ipaparada. Yes. Marami ako napaparod Diba? dyan na sasabihin sa'yo, wala pang 5 minutes. Titikitan mo na ako Where's my agad. 5 Nipon minutes? mo na ako. Diba? Ano ba talaga ang rules dyan? Okay. When it comes to illegal parking, once na dumating ang isang enforcer at wala ka sa loob ng sasakyan, wala ka sa vicinity ng kotse mo, hindi ka nakapagbigay ng lisensya, that's already illegal parking unattended. Ibig Alright. sabihin, bakit unattended? Walang tao eh. Nakapatay ang kotse, walang tao. Diba? Tinitiket yan sa plaka ng sasakyan. Ngayon, that's 2,000 pesos. Ayun, ini-impound na, hindi pa. Ito, dyan tayo papasok. Binibigyan natin ng kaunting palugid ang ating mga motorista na baka naman Sa area lang. bumili lang, kunin lang ang ticket, alisin nila. Pag wala, dyan pumapasok ang towing. Ngayon, pag ikaw ay nahuling naka-illegal park unattended, andyan ang tow truck, bubusina lang yan. Pag bumusina ng 5 beses yan, at walang lumabas na driver, hihinto ng 1 minuto. After 1 minute, bubusina ulit yan. Pag wala, tow na yan. Alright. So technically, that's about 1 to 2 minutes lang. Mhm. Yung 5 minutes, sobrang extension na yan. Ngayon, pag tinuwang sasakyan, biglang dumating ang driver. Anong ginagawa? Hindi na natin napagbibigyan. Lalo na pag nakaangkla na at nakasampa na sa tow truck natin. Hindi na pwedeng pakiusap. Hindi na pwedeng pakiusapan yan. Ngayon, anong pumapasok naman pag ikaw ay natikitan sa lisensya mo or tinatawag natin illegal parking attended? Mhm. Dumating ang enforcer, nandun ka lang sa tindahan, may binibili. Bigla kang dumating, sir, Bumili aalis lang na ako po sa ako, bumili ako sa tindahan. Sir, peram po ng lisensya nyo dahil kayo po ay naka-illegal park. Titikita ka ngayon based on the details of your license. Now, that's illegal parking attended. Attended. 1,000 ang penalty. At walang tow truck. Alright. So, yun yung dalawang klase ng illegal parking natin. At yung pinaka-problema natin dyan, alam mo ano? Yung kita na talagang no parking pero pilit pa rin pinaparada. Oo. Anong reason?
Saglit lang. Where's my 5 minutes? Oh, may babaan, may bababa lang ako. May ibababa lang ako. May susunduin lang ako. Kumain lang ako. Yun yung pinaka-recent ko eh. Binaba ko lang po dahil nasi-CR na. Ang ginawa ko po, kumain na rin muna ako. Pero nakaharap ka sa bangketa. Pero actually, lahat yung palusot lang. Lahat palusot. Actually, proper term dyan, wala tayong konsiderasyon sa ibang Yes. tao. Humingi kayo ng konsiderasyon sa amin. Balik ko sa'yo. Where is your consideration to other Kasi people? ginawa mo, alam mo nagbawal doon, Alam pero mong ginawa bawal, mo pa alam rin. mong mali, alam mong merong maagrabyado. Bakit yung ginawa? Diyan pumapasok ang sinasabi ko, we have to be more sensitive and compassionate of other people. You ask for consideration from us. Do you consider, or did you consider the Tama. well-being ng ibang tao? Di ba? Pero matanong ko lang, kunyari ako nag-park ako, doon ako, sa illegal park, andun ako, tapos tinikitan ako agad. Tapos sabi ko, kakatigil ko lang po, alis na lang po ako. Well, diyan pumapasok ang tinatawag nating konsiderasyon na naman. Pag kayo ay nakitaan naman ng enforcer na talaga nagbabalang naman kayo, maaari siguro. Maaari. Pero sa batas, Sa batas, once na nagbaba ka sa isang lugar na pinagbabawal, that's already obstruction. yes. At pag obstruction yon, ano ibig sabihin? Illegal parking ka pa rin. Yes. So ngayon sasabihin ng tao, Sir, hindi po ko illegal parking, obstruction lang po ako. Huwag po kayo mag-alala, isa lang naman po ang penalty dyan. 1,000 rin. Alright. So yun, para lang malinaw, kasi para lang sa mga nagdi-dispute. Kasi sa social media, makita nyo maraming disputes, maraming pagtatalon sa comment section. Bakit hindi mo ito pinayagan? Ganon. Ganon lang naman, saglit. So sabi, hindi, mali talaga. Para lang talaga, alam nyo, meron guidelines na sinusunod Yes. ang MMDA at ang iba pang mga government agencies para i-implement. Meron tayong implementing rules Hindi and to regulations. gawa-gawa lang na i-judge ko lang sarili ko, illegal parking ka dyan, kailangan kitang ito. No, it's not. It's on book, it's on nakasulat yan, meron talaga siyang batas para sa lahat ng mga ginagawa ng ating mga government agency. Saka para sa kaayusan yan. Yes. Hindi yan para sa matikitan ka lang at Oo. mato ka. This is Hindi to about... para kumita lang. It's Actually, for the, Actually, we are never in the business of towing and issuing a ticket. Okay. It's about implementing rules, implementing order, and reinstilling discipline. yan, napakaganda niya sinasabi mo. Tsaka lagi ko rin yung sinasabi sa iba. Never dispute an enforcer or kahit when it comes sa mga traffic eh. Kasi kung alam mo naman na may kamalian ka, Tanggapin. tapos magdi-dispute ka pa, maangas ka pa, imbis na makiusap ka na lang. Yung iba kasi ganun eh, lalo na ngayon sa camera era, may mga dashboard, matatapang. Correct. Ganyan. Pero pag pinanood mo yung video, may mali ka naman talaga. Ang gagawin pala iba, i-splice. Yes. Di ba? And isa pa, they're the one minsan to provoke eh. Yes. Parang sineset up nila itong si enforcer. Parang may napanood ng video, ayun, nakikita ko na naman sila dyan sa kanto. O so, tingnan nyo yan. Mga ganon. So, there's So parang provocation. there are provocation. So, Ah. instead of doing the right thing, why do the wrong thing para huliin ka? Actually, babalik ko lang yan masiki yung pag-provoke. Alam mo, minsan sinasabi nila, ang enforcer nangungutong. Pero alam mo, may mga napapanood akong videos at instances, it is the motorist who starts the bribery. Ah. Always remember, ang pangungutong or bribery, parang sayaw lang yan. It takes two to tango. Yeah. Diba? Pag walang nag-offer, walang tatanggap. Walang tatanggap pag walang nag-offer. Unless it's the officer or the enforcer Yes. that will ask for money, parang, pamerienda na lang dyan. Yan, di ba? Okay na yan. Yan! That's bribe. bribe. That's Yun talaga. pangungutong talaga Pangutong yun. talaga. That's Kasi corruption. they're really asking for something. Pero if you're the one who offering the enforcer, Ibang usapan yan. and sa tingin mo naman pinagbigyan ka, parang it's sign of gratitude, pero it's still not acceptable, lalo na sa government employee, to accept any amount Yes. or any gift from mga Actually, sa sinasabi ko sa enforcer, kung pagbibigyan nyo ng bukal sa loob. Yes. Without asking anything in return. Mm-mm. Alam mo, sabi ko nga kahit sa mga enforcers natin, sa mga tropa, ultimo mineral water, wag nyo tatanggapin. Kasi kung pinagbigyan nyo yan, dapat bukal sa loob. Pero kung pinagbigyan nyo at tinanggap nyo kahit soft drinks man lang, that's something else. Yeah. Maliit na bagay yun Soft Bagay. drinks lang yun. Pero still, Tsaka, in the eyes of the public,
Mali yun. Na nag-consider ka pero tinanggap mo ang pangmerienda. Mali pa rin yun. Kaya sa mga motorista nakagawa ng kamalian tapos nakikiusap sa mga enforcer at hindi nila napakiusapan, hayaan nyo, they're just doing their job. At doon naman sa mga minsan, kasi hindi naman nawawala rin talaga yung pakiusapan. Meron talaga maraming enforcer ang nakukuha sa pakiusapan. Yes. Especially sa mga circumstances na talagang kawawa yung mga motorista or kung ano man, napapakiusapan naman. Depende talaga. Katulad nga sa mo, yung dialogue, napaka-importante niyan. Mababait ang mga enforcers. Yes, oo. Pero kung gusto nyo nga bawian, kasi mali rin na tumanggap kahit sino from the government employee na tumanggap kapalit ng nagawa nilang mali. Kung gusto nyo bumawi sa enforcer, kunyari, pag napadanod kayo sa lugar na yan, wala kayong nagawang mali. Kunyari, ngayon nahuli ka because you beating the red light ka. Correct. So, kinabukasan, dadaan ka ulit doon. The same. Hindi ka na nahuli. You're abiding the rules. May dala kang pagkain. Oh, sir, abutan mo siya. At least, hindi mo siya A little inabutan. sign of appreciation. Yes, hindi mo siya inabutan dahil sa mismong araw na nahuli ka niya. Parang kapalit. At bawal ba yun? Hindi rin bawal, Well, di ba? that's a sense of gratitude and Yeah. appreciation. Oo. Pero, tama ka naman. Kung hindi naman siya, wala namang kasalanan. Wala. Oo. Naalala niya lang, naalala ko to. Nakita ko yung enforcer nung Tinulungan last ako niya. month, natulungan ako. Actually, may nangyaring ganun. May Diba? tumawag sa akin. Gab, ang bait ng enforcer nyo. Imbis na tikitan ako, tinulungan ako magpalit ng gulong at tinulak diba? yung sasakyan. Mm. Maraming salamat. Kinabukasan, pwede ba malaman kung sino yung ganito-gantong enforcer? Bakit? Padadalan ko lang ng pagkain. Yun, That's diba? the sign of appreciation. Okay lang yun. That's fine. Basta walang That's ginawang mali, tapos tumanggap ka, yun medyo pangit pa yun eh. Kasi it's against the government policy law. Bawal ka tumanggap Yes. kahit from sa mga mamamayan, especially when may nagawa ka. Diba? Correct. Pero kung wala naman, nakita Kung kayo na-appreciate mo lang naman yung ginagawa ng enforcer, why not? Mm. But, babalik ako ulit. Sabi ko nga, kung pagbibigyan at tutulong tayo, dapat bukal sa kalooban. dapat bukal sa kalooban. I'm pretty sure alam mo yan. Yes. Ilang beses Oo, tayo tumutulong yan. sa Oo. kapwa. Never expect and ask anything in return. Alright. If ibibigay mo, ibigay mo, but don't expect. Okay. Pag inofferan ka, hindi ba mas maganda sa pakiramdam? Boss, maraming salamat. Ito 500. Sir, hindi na po. Parte po ng trabaho namin yan. Mm. That motorist will remember you not only for today, but he will remember you for a long time. Oo. And natulungan mo pa ang imahe, hindi lang ng sarili mo, pero imahe ng bawat enforcer at ng iyong ahensya. Ayan, at Sir Gab, tatapusin ko na to, ha? Oo. At dyan na po nagtatapos ang ating episode dito sa Kwentong Kalsada. At syempre gusto magpasalamat syempre sa ating hepe ng SOG, si Sir Gabriel Go. Ayan, maraming salamat po sa pagsama sa amin Maraming dito sa salamat. episode na to. At wag na wag nyo pong kakalimutan na mag-follow, like, at subscribe dito para alam nyo rin ang mga susunod na episode dito sa Kwentong Kalsada, the MMDA Podcast. Abangan nyo pa ang marami pang kwentong kalsada at kwento ng kung ano-ano pang kwento na makikita nyo. Dito yan sa MMDA Podcast, Kwentong Kalsada. Maraming salamat po.